tayo po ay tumanggap na ng Espiritu ng Diyos. Kung ikaw ay umiiyak pa lamang, mga kapatid, yan ay maganda. Kung ikaw ay makasipon mo ang iyong mga ay tumutuloy na mga kapatid, po ay maganda. But, kung incomplete pa rin, mga kapatid, kung tayo ay hindi pa nag-i-speak in other tongues. Amen. Amen? Because it is the total package, mga kapatid, amen, ng buong plan of salvation. We need to repent and we need to baptize in Jesus' name and we need to speak in other tongues. Amen. The Spirit gave us the utterance. Amen. It amazes me, mga kapatid, na kung sino man ang taong pabautismuhan. Diba sa tubig, kahit ilang libo kayang pinatay na tao or langaw, mga kapatid, kayang pinatay. Pag siya ay binautismo sa tubig, ang sabi ng Bible, pag-ahon niya, siya ay bagong nilalang. It is the miracle of baptism, mga kapatid. Amen. Ito po ay milagro ng pagbautismo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. At aking ini-imagine, minsan iniisip, mga kapatid, sa tuwing tayo ay nalulungkot, sa tuwing tayo ay mga problema. Amen. Pag tayo nag-asang kamay, tayo po ay simulang magpuri sumamba sa ating Diyos. At ang Diyos ay pinuspos tayo ng kanyang Espiritu. After that, we have joy in our hearts. Diba? That's the miracle of baptism. Hallelujah. Hallelujah. Di ko alam kung paano umaandar ang mga bagay nito, mga kapatid. Di ko alam kung bakit ang tubig, kung bakit pag nilubog ka, ikaw ay nagkakasala. But through our faith, tayo ay nilinis na. Amen. Di ko alam, mga kapatid, kung bakit ang Diyos na makapangyarihan ng Espiritu ay pinupuspos na tayong mga taong marurumi sa kanyang harapan. But that's the miracle of baptism, mga kapatid. It's only a miracle. It's a miracle, mga kapatid, sa ating Diyos. Amen. Lastly, the miracle of resurrection. Sabihin ang milagro ng pagkabuhay muli. I choose to believe that someday God, Brother Ross, that God will raise me when I die. And He will bring me to the place called heaven. Amen? Ang Diyos ay namatay, si Jesus Christ ay namatay. Then, He rose again after third day, mga kapatid, siya ay muling nabuhay. And I choose to be like Jesus. Amen? Hallelujah. Hindi ko alam kung paano na tayo bubuhay, mga kapatid, kung siya ba ay gagawa ng katawan, tapos nililipat ng Espiritu mo doon. I don't know, mga kapatid, but that's the miracle of resurrection. Amen. We have too much pain in this world, mga kapatid. We have too much heartache in this world. It's too much in this world, mga kapatid. Sobra na sa mundong ito. Sobra na ang ating mga problema. Sobra na ang mga recession. Mga kapatid, napapagod na tayo minsan. But I will tell you, there's a place that God had prepared for us. Amen? It is called heaven, mga kapatid. At kung tayo ay maglilingkod ng tapat sa ating Diyos, someday God will going to change our body into incorruptible body, mga kapatid, in the twinkling of an eye. Amen? I choose to believe the miracle of resurrection someday. Hallelujah. Hallelujah. From the beginning of Christian life, mga kapatid, sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo, sa ating pag-repent, hanggang sa ating pagtanggap ng Espiritu Santo ng ating Diyos, hanggang sa langit, mga kapatid, it's all about miracle. Amen? It's all about miracle. From the starting point of our Christian life, mga kapatid, until the finish line, mga kapatid, it is all about the miracles of God. It is the miracles from A to Z of our Christian living. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Balik tayo sa ating text, mga kapatid. Then Elisha said na ito po, mga kapatid, ang buong story, ang buong chapter, o ang book ng 2 Kings, ito po ay parang Elisha. Si Elisha ay, ano tawag doon? Successor, mga kapatid, ni Elijah. Amen? Si Elisha po, mga kapatid, ang kumuha ng mantle ni Elijah. Si Elisha, mga kapatid. And during that time, mga kapatid, church, na merong taggutom sa Israel ng panahon na yon.
Ang sabi ng Bible, amen, na ang famine ay masyadong masama, masyadong mahirap ang tagutom nun. It is severely bad. History tells us that the people, mga kapatid, during that time, ang kanilang mga kinakain dahil sa tagutom ay mga droppings ng mga bird, mga dumi ng ibon, mga ulo ng mga aso, mga ulo ng mga donkeys. Lahat na may mga laman, ito po ay kanilang kinakain. Ganun ka-severe ang famine ng panahon na yun. And there was this two ladies, mga kapatid, in the same chapter, or the following chapter, na nagsasabi na sila po ay nagkasundo na ang kanilang mga anak, si Sister Jen, ay kakainin daw nila. Sabi nila, kakainin ko muna ang atin mo lang kainin ang ating anak ngayon, then bukas, yung anak mo naman ang ating kakainin. Ganun mga kapatid ka-severe ang famine, ang drought ng panahon na yun. Imagine nyo na mga kapatid, walang tubig sa kanal siguro, wala na rin tubig sa kanal. Parang siguro tubig makapat sa ilog. Parang siguro sila maigiban. Amen. Wala na kahit anong makapat magbili sa Tesco, sa Sainsbury's. Ganun mga kapatid ang famine. Amen. It is the worst time sa government ng Israelites, mga kapatid. At ang sabi ni Elisha sa kanang kamay ng hari, ang sabi na ang Diyos, bukas ang mga pagkain ay magiging mura na lamang. Ang mga fine flour ay magiging shekel na lamang. Parang siguro yung mga kapatid. Lahat ng mga pagkain ay magiging mura na lamang doon sa gate ng Samaria, sa gate ng kalaban, mga kapatid. Then, ang sabi ng kanang kamay ng hari na ito, and said, behold, kung ito ay totoo, ang Diyos ba ay mayroong kakayanan na magpadala o buksan ang windows ng langit para ibagsak ang mga pagkain, ibuhos ang pagkain ng langit para sa atin. Then the prophet says, mga kapatid, makikita mo ang mga pangako niya, makikita mo ang mga pagkain niya, but hindi ka makakakain. Amen. Sa next verse, mga kapatid, sa last verse, ating mabasa na nagkaroon, mga kapatid, ng katuparan ang prophecy ni Elisha. At nakita, mga kapatid, ito ng kanang kamay ng hari. At habang nagtatakbuhan ang mga Israelites kung sa Samaria, siya po ay nadaganan, amen, ng mga tao. Nagkaroon stampede, mga kapatid, patungo sa mga pagkain. Nakita niya kung anong meron, mga kapatid, but siya ay namatay. Hindi niya man lang nahawakan. Hindi mo siya nakatakim, mga kapatid, kahit kakapiranggot na harina. O hindi mo siya nakaiman kahit kakapiranggot na tubig, mga kapatid. Siya ay namatay na. He was in the right place. Amen. He was with the man of God. Siya po ay kasama sa Elisha ang kanyang kausap palagi, mga kapatid. He was in the right country. He was in the right time. The problem, mga kapatid, ang problema sa tao ito, hindi siya naniwala sa kakayanan ng Diyos. Hindi siya naniwala na ang Diyos ay kayang magbukas ng langit, mga kapatid, upang ibagsak ang pagkain. Amen. Hindi siya naniwala na ang Diyos, mga kapatid, ay kayang gumawa ng mga himala sa panahon na wala ng pag-asa. Hindi siya naniwala, mga kapatid, amen, na ang Diyos ay kayang magbigay ng pagkain mula sa kawalan. Hallelujah! Hallelujah! His unbelief kills him. Ang kanyang unbelief sa pagkilos ng Diyos ang kanyang kinamatay. Mga kapatid, we are in the right place. Amen? We are in the right time of our lives. We enjoy this time of our lives mostly sa atin ngayon, mga kapatid. We are surrounded by right people. Tayo kapaligiran ng mga tamang tao sa ating church. We hear God's word every time. Amen? We hear God's word, mga kapatid. Buksan mo ang iyong internet. Meron dyan mga preaching. Buksan mo ang iyong Bible. Makikita mo ang mga pangako ng Diyos. All we need to do is believe that God can do miracle in our lives. Amen? Hallelujah. God can surpass our understanding or our expectation in life. We try to solve our own problems, mga kapatid, but we come short
most of the time. Sometimes when our back, mga kapatid, ay wala tayong matakbuhan, kahit wala sa corner na lamang, wala na tayong makapitan, mga kapatid. Amen. Then we lose hope. But let us choose to believe in the miracle. Amen. Let us choose to believe that God is able, mga kapatid, to do great things until this time. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ni Paul, mga kapatid, na God's understanding passeth all, God's peace passeth all understanding. Ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, sabihin, ang Diyos, ang kanyang at easiness, mga kapatid, yung kanyang pagiging kalamante ng ating Diyos, passes every one of us understanding, mga kapatid. Kung mali lang yung pangunawa, kung mahabang yung pangunawa, kung ikaw ay nag-iisip palagi, kung tayo ay nag-iisip palagi, mga kapatid, lahat ng mga ating pag-iisipan, ito po ay kayang lampasan ng ating Panginoon. Amen? God will surpass everything that we try to understand, mga kapatid. You try to solve the problem, mga kapatid, niisip mo na ang taong to ang gagamitin ng Diyos sa iyo. Diba? Tapos kinabukasan, parang siya pala ang iyong kalaban. Iniisip mo, Lord, kasi Lord, gamitin mo na siya bukas. Diba? Yung mga kapatid, minsan, we try to solve our own problems sa ating isipan pa lamang. Iniisip mo positive thinking, mga kapatid eh. Nag-isip ka agad na, yung tao na ito, magbalik sa akin to. Bukas, tutulungan ako niya sa akin. Eventually, bigyan na ako ng trabaho marami na. Di ba, mga kapatid? Positive thinking, mga kapatid. But, God, mga kapatid, ang Diyos ay kumikilos higit pa sa mga ating iniisip. Amen? Amen? God can move, mga kapatid, kahit hindi mo na kilala yung mga tao, mga kapatid. Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao hindi natin kilala. Amen? Because God is a miracle working God. Amen? Amen? Hallelujah. Hallelujah. Miracles from God are the only thing, mga kapatid, sometimes na makakapag-lift up sa ating mga finances, sa ating mga emotions, sa ating mga spiritual life, sa ating mga physical na sa ating mga pangangatawan, mga kapatid. Amen. Sometimes wala tayo makapitan kundi ang milagro na lamang ng ating Diyos. Diba? Amen. Hallelujah. I'm here to tell you that God can still do miracles in this very moment of your time. I choose to believe in God's ability rather than in man's ability. Amen? Hallelujah, hallelujah. Kung ang Diyos, mga kapatid, ay nilikha ang langit at ang lupa sa kawalan. Hallelujah! Hindi ko alam kung paano ginawa ng Diyos ang mga bagay na yun. Hindi ko alam, mga kapatid, kung paano hiningahan at nabuhay si Adan, mga kapatid. How much more pa ang mga simple problema natin? Amen? How much more pa ang mga problema ating napatunayan dati na may kasagutan? Amen? Because God can do miracles, mga kapatid, in our time. I choose to believe in God's miracle, mga kapatid, than getting depressed. I choose to believe sa miracle ng ating Panginoon rather na ako ay magbukbok sa isang tabi at magdanawa. Sabihin, bakit na lang ganito palagi, Lord? Bakit ako na lang palagi, Panginoon? Bakit, Lord? Alam mo nang wala akong pera ngayon, God. Iniwan nila ako. Wala akong kaibigan, Panginoon. Wala na akong pag-asa, Panginoon. But I choose to believe, mga kapatid, that God can do a miracles in our lives. Amen? Hallelujah. God can go beyond our sickness. Amen. God can go beyond our heartaches. Hallelujah. God can go beyond our loneliness. God can go beyond things that are impossible to us because God is a miracle working God. God is powerful. Amen. Hallelujah. Ang sabi ni Isaiah, mga kapatid, na eye has not seen, nor ear has not heard, nor entered into our mind the things that God prepared for those who love Him. Amen. Hindi, mga kapatid, hindi mo pa nakikita, o hindi mo pa naiisip, o hindi mo pa napapakinggan, mga kapatid, ang mga bagay na nakahanda sa iyo.
na hinanda ng Diyos para sa iyo. Amen? That's a miracle, di ba mga kapatid? Sa